kung naghahanap kayo ng 7-seaters diesel engine na mura lang, ito less than 300,000 lang, ito panoorin nyo to, papakita namin sa inyo. Ito galing to sa amin, actually nabili to sa amin I think 2 years ago or 3 years ago. Na-vlog din namin to. Papabalikan mo ba ang vlog nun? Hanapin na. Hanapin natin. Yun. Na-vlog din namin to. Tapos marami ng improvement na ginawa. So mamaya papakita namin sa inyo. So again, this is 2006 model Mitsubishi Adventure manual transmission diesel engine. Ito, ang owner nito tumawag sa akin nung nakaraan kasi sabi nga niya, Sir Ton, papatulong ako sa iyo, ibebenta ko ulit yung sasakyan na nabili ko sa inyo. Pero pag nabenta po natin yon, gusto ko palitan mo ako ng sportivo naman. Gusto ko naman ma-experience yung sportivo. Kaya kung meron kayong binibenta na sportivo, actually willing naman siya mag-add naman daw siya para mag-upgrade sa sportivo. So mga 2012 ang hinahanap ko siguro, then manual transmission din. Nung binenta natin to sa kanya, ang lamig din ng aircon, no? Hira. Nung binenta natin to sa kanya, actually may mga in-improve din tayo, pero hindi kagaya ngayon na medyo marami na siyang naidagdag na talaga, mostly sa exterior. Mamaya pakita ko sa inyo ang exterior niya. Sa driving niya, ano, same pa rin naman, pero pansin ko parang medyo ano siya, medyo pigil yung takbo niya. So hindi ko alam kung ano pang gagawin dito. Parang hindi siya tumatakbo ng mga 70 or 80 kapag nasa lower 4th gear ka or 3rd gear. Pero kapag nakabuelo ka na, try nga natin. Yan o. Pero mo na yun natak na. Oo. Bitin, parang pigil nga ang takbo niya. Nakasagad ng accelerator ko. Though hindi naman natin makikita yung RPM niya kasi hindi pumapalo. Yan o. 60 lang. Ito hanggang 60 lang siya. Pero kapag bumibelo na rin siya, anyway, tatanong natin to sa sa ating mekaniko. Pero kung meron sa inyo mga mekaniko dyan, pwede kayo mag-comment ano ba yung dahilan bakit parang ganito, yung tipong sagad ka na sa accelerator pero mabagal pa yung takbo niya. Ganon yung ramdam, parang ramdam mo yung bigat. Sinagad mo na pero kulang pa rin. Sagad na pero wala, bitin pa rin. Pero kapag nakabuelo ka na rin, okay na. Ano, pang straight? Pag naka-straight ka na ng takbo, nakabuelo ka na, okay na siya. So hindi lang natin alam kung paano kung mga sakyatan nito, baka mabitin siya. Walang natasun ha? Pero sa tunog ng makina niya, ang ganda pa. Wala rin siyang kalampag. Wala kang maririnig na kalampag. 3rd gear. Ayan ang bagal natin sa 3rd gear Ang bagal natin sa aircon, grabe, wala kang masabi, sobrang lamig ng aircon niya. Amoy lang. Yung amoy niya, syempre expect na natin 2006 model to, so mararamdaman mo medyo maamoy mo yung yung vintage scent.
Pero naalala ko pa rin tong amoy na to eh. Parang dati ganito na rin yung amoy niya eh. Kayo naalala ng sakyan. Hanapon. Doon ba tayo na to nag-vlog sa may Lumina? Sa ano niya nabakal? Siguro mga 2 years ago. May release ba? Tapos, Video. yung bumili nito, siya din yung nagbenta sa atin ng 2009 na Montero, yung taga Castilla. Ang may-ari, parang pinsan niya yata yun. Nabili din natin yun ng Montero na yun. Then, sa steering wheel niya, may portion na parang, yan medyo may matigas na portion siya. Dito na part to. Okay. Yan. Sige. Okay. So, dito na tayo. Simulan na natin sa interior. Dito sa interior, makikita nyo naka beige interior siya. Yan beige ang dashboard niya. Ang sidings niya beige. Pero mga naka manual windows yan. Yan. Manual windows. Ito medyo madumi na. So, pero kaya pa naman yan sa detailing. Current odometer is 137,508. Yan. Di naman na yung pinipitik kasi mga manual eh. Second row. Anyway, dito naka-seat cover na siya. Leather seat ang cover niya. Pero aftermarket na to. Yan. Tapos nilagyan na lang nito. Pero kapag tinanggal mo tong seat cover na to, makikita mo, ang upuan niya, beige din yan, Naka-beige din ang, parang ganito siya. Parang ganito yung text niya, ang style niya. Tapos, mattings niya yan, tapos sa mattings niya, naka-deep dish mattings din yun, Rubberized deep dish mattings yan. Okay? Then, second row. Yun, di nag-open. Hindi mag-open. Yan. Second row, ayan deep dish mattings, naka-leather seats, naka-dual aircon din siya. Beige din yung ceiling niya. Yan. So, maayos pang leather seats dito sa likod. Manual windows, yan. Tapos, ba't hindi nabubuksan kanina? Parang di lang siya nagkagat. Okay. Pero Try ko daw ulit. Hindi talaga eh. Baka naka-child lock. Dapat mabuksan na dyan. So anyway, ito na. May nakita na tayo ng isang concert. Yan. So, Susi wala. Hindi. By the way, naka-manual key pa naman siya. Another issue is hindi siya nabubuksan dito sa likod ng driver. So, yun, nabuksan na naman. May naglulus lang siguro. Kailangan mo lang siya hilut-hilutin. But anyway, yan, papacheck na lang natin yan. Alianan Okay na. Nakalock. Baliktad eh. Free. Wala eh. Okay. Kailangan lang hilutin. Dito sa likod, yan, nakaharapan siya, harapan. So, kaya mo rito, 2 plus 3, ilan ba? 4 plus 3, 7, 8, 9, hanggang 9 talaga. Alala ko mga FX taxi. Yan, mga harapan. Okay. Yan. Then, dito, ganun din. Okay, exterior na tayo. Nasa exterior, kita mo naman, ang pogi-pogi, First, pinalitan na nila to. Hindi na to yung, nung nabili nila to sa atin, hindi ito eh. So, ito, pinalitan na nila to. Ang linaw na ng headlight. At maganda kasi dalawa yung pinalitan nila. Tapos, ang body color niya, pinabuff niya, mas lalo niya pinaganda ang kulay. Pero hindi naman siya nag-repaint.
pinabuff din lang. Tapos maganda lang talaga kasi maganda yung parking niya. Tapos eto mga additional na lang to. Like yung step board, ito dinagdag niya to na step board na to. And yung roof rack, naidagdag niya yan, mga aftermarket na yan. Tapos mugs. Hindi ko maalala kung ito pa yung mugs dati. Pero I think oo. Parang yan pa talaga. So tires tread dito sa front siguro mga 60% and dito sa likod mga 90% pa ang tire tread niya dito sa likod. Yan. Ang ganda pa. Ang ganda ng tindig niya. May mga minor dents, may mga minor scratches. Like this one. Ayan, oh. Pero so far, okay naman siya. Very presentable yung unit. Ito. Mostly, ito talaga naging problema din to. Yan. Maski yung wala ano. Okay. So, ano pa ba? Naka-garnish. Yan. Check nga natin. Saglit ha. Kaya ko ba umakyat dito? Check mo nga yung taas. Kung okay naman yung roof niya. Watermarks. Okay. Acid rain. So, yun. Kung ganito ang hinahanap nyo, tawagan nyo na kami and they are selling this for only actually sabi niya, hindi pa pala final ang usapan namin. Basta less than 300,000, siguro mga 280. So, yan yung magiging target niya. Pwede pa yan babaan kasi depende pa sa mabibili niyang unit. Pero, sabi niya kasi, Sir Ton, kung wala akong mapapalit, hindi ko to i-let go. Pero may pinopropose na ako sa kanya. Kaya sabi ko, pwede na natin yan i-offer sa market. Okay? Open door for ano, swap? Siguro, pero for sportivo only. Pero tingnan mo yung paint nito, may mga konting bubbles lang siya. Yan o. Kung meron kayong Isuzu Sportivo, pwede nyo i-comment dito para pwede tayo mag-usap or pwede tayo mag-negotiate. Kasi, pwede naman tayo mag-swap if ever. Pero yun nga, kung sportivo yung unit niyo. Kasi ayaw naman yan ng ibang unit. Talagang sportivo. Diesel and manual. Okay? Ano pa ba? Disc brake sa front, drum brake sa likod. Then, yun. That's it.